Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Oh, mga Pilipino, 2 oras bago mag-New Year, ay mag-live muna tayo. Ang pag-usapan po sa natin ay yung disqualification na parating para kay Erwin Tulfo. Nakita na natin yung mga rason na panglegal na para matanggal yung isang matinding the greatest pretender of all time, itong si Erwin Tulfo sa Pilipinas. Kasi hindi pa siya Pilipino ay tumakbo na siya, no? Tandaan mo 2022 tumakbo siya. So yan po ang dahilan. So Happy New Year Rodolfo San Jose, Roland Jackson, Hoxon. Happy New Year kay Iwatani diyan sa Japan. So anyway, whatever is, and I will just present to you, ito po ang umpisa. Si Erwin Tulfo po ay nalalagay na po siya sa balag ng alanganin sapagkat po ay lumalabas na nahuli siya ngayon dahil nito sa revocation ng kanyang citizenship bilang Amerikano ay nangyari pala noong October 11, 2022. Ngayon, nung naging nominee siya, number 4 nominee siya ng ACT-CIS nung election para sa 2022, ay Amerikano pa pala siya. So, hindi pwede. Bawal. So, ano kaya ang epekto niyan? Tapos ng election eh. So, ang epekto niyan, Papa Doms, Happy New Year. Christopher Talabocon, Happy New Year. Kabayan Channel, Happy New Year. Arcel Agnes, here in Cagayan de Oro. Sige, Happy New Year. Happy New Year din kay Wilson Carretero Ahmad. Kay Norman Cordero Marquez. Yan yung dalawang yan na diniklara na nuisance ng COMELEC noong nakaraang eleksyon. So, Happy New Year. Mary Grace Allen Berrido, gandang gabi. Happy New Year din. Kay Kumaan, Happy New Year. Tapos si The Harbinger, Happy New Year. Albert Dumalanta, Happy New Year. Sino pang iba? Si Rodolfo San Jose, Happy New Year. Si Sam Daniel, si Jack Romasanta, Happy New Year dyan sa Puerto Princesa, sa Palawan. Okay, Happy New Year dyan sa mga Puerto Princesa dyan kay Paulo Antonio Garzon. Happy New Year din sa kanyang mama na si Rachel Romasanta. So, Happy New Year din dyan, no? Andyan si Dennis, si Dennis Mercader at yung kanyang kapatid na si Trifi Mercader, nandyan din sa El Nido, sa Barangay Kalitang. So, Happy New Year sa inyong lahat diha dyan sa Barangay Kalitang. At kay Mr. Romero, Elmer Romero, na lagi nakikinig sa atin dyan sa Coronadal o sa Marbel. Happy New Year. Anyway, sinusuportahan natin yung kanyang AMR, no? Kasi isa siyang pinakasikat na events place dyan sa Coronadal. So, anyway, ano pa ba ang ating pagbatiin? Si Ernesto Lagramada, Happy New Year. Kay Attorney Danilo Pilayo, Happy New Year. Sa mga Sanaga, may mga kaibigan ko dyan, si Engineer Melvin Del Puerto, Happy New Year. Kay Attorney Manuel Manny Saiz, Happy New Year. Kay Tato Mendoza, Happy New Year. Kay Congressman Gabi Gabriel Bordado, Happy New Year. Tapos kay Ma'am Lenny Robredo, Happy New Year. So Happy New Year sa inyo lahat dyan sa mga pinanggalingan kung saan lupa na nanggaling ang bunyog, pagkakaisa na aming partido. Happy New Year po sa inyo lahat. So Happy New Year din yan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur. Happy New Year din sa Cagayan Province, sa Isabela, sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, sa Quirino Province. Happy New Year. Lalo dyan yung mga may kaibigan ko sa Santa Fe, yung matarik na lugar. So, Happy New Year. Dyan sa Baguio, alam ko, andyan ngayon yung mga kaibigan ko, si Jenny Caberte, nandyan siya ngayon sa Baguio. Punong-puno, nakita ko parang hindi mahulugan ng karayom yung Baguio City kung saan nagbablog lagi
ang aking hinahangaan na abogado na si Attorney Randolph Rani Libayan. Happy New Year pati sa iyong misis na si Attorney Magalong. Happy New Year din kay Attorney Claire Castro. So Happy New Year kay Attorney Rene Bueno. So Happy New Year sa lahat ng mga abogado. Happy New Year sa lahat ng mga abogado na naging vlogger. Happy New Year kay Ma'am Trixie Angeles Cruz na kaibigan ko rin kahit na maka Duterte siya. So Happy New Year kay Attorney Vic Rodriguez kasi nagkaibigan din kami na Attorney Vic Rodriguez nung ako'y editor ng Kabayan Publishing, siya yung abogado namin. So Happy New Year din kay Attorney Michael Milla. Happy New Year sa inyo dyan. Tapos sino pa? Happy New Year sa lahat, no? Sa Coronadal, sa aking mga kamag-anak at saka mga kaklase, mga kapwa, mga TN alumni, Happy New Year sa lahat. Mga taga Notre Dame diyan, mga alumni ng aking nanay kasi ang nanay ko po pinakaunang graduate sa Notre Dame High School. Happy New Year sa inyo lahat. So ito ngayon, pag-usapan po natin napaka-importante. Happy New Year ulit no kay Papa Doms sa Katanawan, Batangas, Kababayan Channel, Albert Dumalanta, Judith De Los Reyes, Ma'am Pyra Lucas, Happy New Year. Diyan sa may pabingi din sa inyo diyan sa Zamboanga. So sa Zamboanga, Buenas noches. Kay Vladcaster Armandin sa Naga, magandang gabi kay Attorney Insurrecto. Sa lahat ng mga kabunyog, Happy New Year at saka magandang gabi po. Long Azarcon Atienza. Sa lahat ng Alpha Cosine Theta members, Alcothans, dyan lalo sa Bohol, dyan sa Agusan, sa Surigao, sa Misamis, Happy New Year sa mga Bukidnon. Okay, Engineer Wilfredo Gomez, Happy New Year. Si Engineer Wilfredo Gomez po ay naging professor ko yan sa Mindanao State University sa isang subject na Advanced Engineering Mathematics. Ewan ko ba kung bakit niya ako binigyan ng 1.0 na grado. Akalain mo, ito hindi pag-hambog. Naalala ko lang bilang kasama sa pagiging happy ko sa New Year na ito, sa subject na yun na Advanced Engineering Mathematics. So mga AS13 na tayo. Sa UP, ganun din ang pangalan ng subjects. Tapos 1.0 grado ko dyan. At ang nakakatawa nakakaasar Bakit? Biro mo, lahat ng exam niya sa akin ay perfect ko lahat. From the first exam up to the last. Ang problema dyan, ako lang isa ang nakapasa. Lahat 5, 5, ako lang 1. So anyway, Larry Sarcon Atienza, Happy New Year. Helen Baguio, Arthur Abiog, Johnson, Happy New Year. Sara Villesa, Happy New Year. Eder Stein, Happy New Year. Norman Estayan, Happy New Year. Papa Doms Ligario, si Erwin Tulpo, falsifikador ng bayan. Kagalang-galang ko ng senatorial candidate. Noli Atienza, pahingin ng kuksiro. So, Pastora Raela, Shalom, Happy New Year. Noli Atienza. Tapos si Connie Atienza, dyan sa Israel, Happy New Year. Sa Leticia Cano Ramos, Happy New Year. Santiago Mercado, Happy New Year. Jerica Lonstedt, Happy New Year. Mamaya sa New York City, Doc Causing. Okay, Pastor Aurelia, Dasmariñas City, Happy New Year. Ramon Margarito Anido, Happy New Year. Rodolfo San Jose, Ziputin, Happy New Year. Daniel Armonio, Happy New Year. Nathan Alvarez, George Lacoen, Pastor Rayla ulit, Bueno Balbiron Carta, Ruel Cagbay, Surprise Pottery, Happy New Year. Mary Grace Beatos, Mary Grace Santos, Happy New Year. Dancy Senisa, Happy New Year po. Tapos Faye Abakahin Acuña, Happy New Year dyan sa Buena Vista, Agusan del Norte. Sa Butuan, Happy New Year sa lahat ng mga taga New Society Village na kung saan pinanalo ko ang kaso nila sa Court of Appeals. Happy New Year, pati sa Happy New Year din sa mga Minay, mga Montilla Extension Neighborhood Association, mga residente dyan, na nakadelikado sila ngayon na baka i-demolish sila sa utos ni
Judge Fernando Villanueva. Ay, pasensya ka na, Judge Fernando Villanueva. Tingnan mo naman uli ang order mo kasi delikado pong karera mo rito. I'm telling you why. Kaya sabi ko, you better not pout. You better not cry. I'm telling you why. Vicente Ferrer, Happy New Year, Toto. Vicente Ferrer Jr., Rojas City. Ang ganda naman ng pangalan mo, parang pangalan ng santo. Yan po si Vicente Ferrer, St. Vincent Ferrer, yan pong aming patron sa aming kapistahan doon sa Coronadal City. Sa every April 26 ang aming fiesta. Ami Gibana, tapos sa Domingo Basiron, Senior, Happy New Year. Gigabyte 45, Happy New Year. Sergoyo, Happy New Year. Ricardo H. Aranja, Happy New Year. Rinaldo Garcia, Happy New Year. Danilo Taylon, Happy New Year. So, may naalala ko Danilo Major Colonel Danilo Taron, Happy New Year. Naalala ko rin ngayon si Alan. Happy New Year. Tapos Maria Francesca Tugas, Happy New Year. Congratulations, Daddy Toto, sabi niya. Okay, Ronald Smith, Godingan, Rosita Modina, Sed Lim, Surprise Pattery, Chari Fermin, Gabino, Happy New Year. Si Lucia, Domingo Castro, Happy New Year. Liudi Padregui, Laverne Tolentino, Jesus Monter, Happy New Year. Tapos Alfredo Sebastian, tapos ATC, Joey San Jose, tapos Loretta Pagalilawan. Okay, Lloyd Pagalilawan dyan sa Tugigaraw. Happy New Year. Andre Aison. Happy New Year, bro. Okay. So si The Harbinger. Doc, April 5 po, pesta sa St. Vincent. April 5 sa inyo. Bakit sa amin tuwing April 26 kami nagpipesta? Hindi ko alam kung bakit. So anyway, thank you, Harbinger. So anyway, ang ating topic po sa ngayon ay ipakita ko muna sa inyo yung pinakadakila ang tinatawag ko na ngayon ng falsifikador ng bayan na walang iba kundi si Erwin Irich Sylvester Tesiba o Tolpo. Yan, ito po ngayon. Ipapakita ko muna sa screen. Pasensya ka na talaga, Mr. Erwin Tolpo. Magkaibigan tayo nung araw, pero friendship is one thing and to be loyal to the country is another thing. But it is the biggest thing. Kaya sabi pa nga ni Andres Bonifacio, aling pag-ibig pa ba kaya ang mas mahigit sa pag-ibig sa inang bayan? Ayan po ang aking sinusunod. At dahil po dyan, at na-embrace ko rin yung mga ina-idolize ni Colonel Joby Espinido na linyada sa Biblia, yung Psalm 91. I shall dwell, He who dwells in the house of God shall be living forever in the shadow of the protection of the high, the most high. Okay. So ngayon, ito nga si Mr. Erwin Tolpo. Ladies and gentlemen, ang conclusion ko po rito ay magsasampa po ako ng disqualification, patanggalin ko pa siya sa Kongreso. Bakit po siya matatanggal sa Kongreso? Sa rason po na wala siyang karapatan na magiging nominee ng ACT-CIS party list. Bakit po? Nakasaad na po yan. Nakasaad na po yan sa Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi, no person shall be a senator unless he is a natural born citizen and on the day of the election. Ibig sabihin, kasama rin dyan yung House of mga congressmen. At least is 30 years, sa kanya sa senator. Pero dito tayo papasok ngayon sa Section 6. No person shall be a member of the House of Representatives. Walang tao, sinuman, ang magiging membro ng Kongreso sa House of Representatives, maliban lamang kung siya ay natural born na Pilipino sa noong araw ng eleksyon at saka siya ay hindi bababa sa edad na 25 years old at saka marunong bumasa at sumulat at maliban sa party list representative, dapat nakatira siya sa distrito ng minimum of 1 year. Pero ibig sabihin kung party list ka,
kasama ka sa requirement na dapat ikaw ay natural-born Filipino citizen. Okay? So ngayon, ladies and gentlemen, iangat ko po yung araw kung kailan natanggal, ni-revoke ng US government ang kanyang citizenship. Ang kanyang citizenship po ay ni-revoke ng United States government sa effective noong October 11, 2022. Bakit? Kasi noong October 11, 2022 po, sa kapalang niya natanggap ang revocation. Iyan ang petsa. O yan, October 11, 2022. Sulat sa kanya, ito ang pangalan niya sa US government. Eric Sylvester Tulfo. At sinulatan siya na nire-revoke ng kanyang citizenship. Akalain mo, 4 na beses siya kumuha ng US passport. Lahat diniklara niya na siya ay American citizenship. At lahat na diniklara niya na siya ay si Eric Sylvester Tulfo. Tapos, ang pinakahuli niyang pag-apply ng passport ay may numero ito na 566-701-788. At ito'y ginawad ng US government noong August 6, 2021. Pero sa kasamaang palad, nag-apply siya ng G2 visa. Ano ba yung G2 visa? Visa po yan na binibigay ng American government sa mga opisyal ng ibang bansa na gustong pumasok sa Amerika. At doon nilagay niya, nang ito'y nilabas noong September 14, 2022, yung G2 visa, na siya ay ipinanganak sa Tacloban City, sa Leyte. So ngayon, ibig sabihin po, ito yung binasihan ng American government sa pagtanggal ng kanyang citizenship. So, pinatanggap sa kanya yung revocation order noong October 11, 2022. So, kung pinatanggap sa kanya, ibig sabihin, nawala ang kanyang citizenship noong October 11, 2022. So, ibig sabihin, noong October 10, 2022, siya ay Amerikano pa. Kung siya ay Amerikano pa, hindi siya pwede magiging nominee ng party list ACT-CIS. Kailan ba nagkaroon ng eleksyon? Kasi sinasabi bawal sa araw ng eleksyon na yung hindi Pilipino na nominee ay bawal tumakbo. At dahil tumakbo siya bilang nominee number 4 ng ACT-CIS, ay disqualified siya automatic to become a nominee. Ang ulitin, iklaro ko lang, ang disqualified dito hindi yung partido ha. Ang disqualified dito yung nominee. Hindi siya pwede maging nominee. Kaya ano ngayon ang mangyayari? So ang gagawin ko nito ngayon, pasensya ka na, Mr. Erwin Tulfo. Dapat, hindi naman pwede na ako nakadiscover, hindi ko pwede ipikit ang mata ko riyan. At mapipilitan ako, maobliga ako magsampa ng kasong kuwaranto laban sa iyo at ipapatanggal na kita sa House of Representatives sa pamamagitan ng kuwaranto. Ano po yung ibig sabihin ng kuwaranto? Ang kuwaranto po ay ibig sabihin, ikaw ay walang kwalifikasyon para maging nominee. Kaya kung wala kang kwalifikasyon para maging nominee, ikaw ay hindi pwede magiging congressman ng party list. So ngayon, ang tanong, bakit wala ka ng kwalifikasyon? Sapagkat po, iniutos po sa Section 6 ng Article 6 ng ating Constitution na walang sinuman ang pwedeng magiging nominee ng party list kung ikaw ay hindi natural-born Filipino citizen. At dahil ikaw ay American citizen, sa panahon ng May 9, 2022, at natanggal ang pagiging citizenship po sa Amerika noong October 11, 2022, ikaw ay hindi pwede uupo na bilang nominee, magiging congressman na magre-representa sa ACT-CIS. Kaya ang mangyayari niyan, mapipilitan ako. The first thing that I will do in 2025
is to file before the Supreme Court. Sa Supreme Court na ako direkta magsampa. That case of quo warranto to remove you from the House of Representatives. May magtatanong dito mga abogado, bakit hindi sa House of Representatives Electoral Tribunal? Ladies and gentlemen, you be educated that the body called House of Representatives Electoral Tribunal has jurisdiction only on matters or issues that occurred or that arose from or that originated from election. Ito hindi nag-originate sa election. Nag-originate ito sa law na nagsasabi na walang sinuman na mga tao na magiging nominee sa party list kung siya ay hindi Filipino citizen sa araw ng eleksyon. Kailan ng eleksyon? May 9. So, dahil dito, dapat kang tanggalin sa pagka-congressman. Okay? Pagkatapos pagka-congressman, sasampahan din kita at the same time ng criminal case na election offense, kung tawagin, for material misrepresentation. Kasi hindi mo nilagay sa iyong certificate of nomination at hindi nyo dinisclose na ikaw pala ay Amerikano, hindi ka pa Pilipino o nung panahon na yon. So ngayon, because of that, makukulong ka pa hanggang 6 na taon. Because of that. At isa pa, you will forever be disqualified from occupying any political or non-political or non-appointed positions in the government. Kaya ang pwede mo lang gawin, magnegosyo ka, magpatuloy ka ng pagkamedya mo, hindi ka babawalan dyan. Pero kung okupa ka ng opisina, sa pamahalaan, bawal na po sa iyo. Okay? Ang problema kasi sa inyo, kung papalaos na kayo ng mga media, yung mga politiko na iba dyan, ng mga artista kagaya ni Dan Fernandez, gaya ni Philip Salvador, gaya ni Bong Revilla, ni Jingo Estrada, sila, lahat po sila, dahil mga laos na sila, dito sila ngayon pumapasok sa politika. Yan. Kasi pag laos na sila, wala na silang kikitain sa takilya. So, yan ang katotohanan ng buhay dyan. Kaya i-reject nyo na sa totoo lang, panawagan ko, lahat ng politiko na artista o mga actresses, babae man lalaki, pati si Vilma Santos, ay i-reject niyo pati si Lucky Manzano dyan sa Batangas. Sa mga Batanggenyo. So, si Bayani Alamag, Bayani Hernandez Alamag dyan sa Calaca, ay wag nyo nang iboto ito si Vilma Santos at saka si Lucky Manzano, pati anak niya na si Ryan Recto. Magagagawa lang yan ng mga tinatawag na political dynasty. Pero iisa lang itong aking topic ha. Nagsisigwila ng konti. Pero ang ibig sabihin, klarong-klaro na, wala nang depensa si Erwin Tulfo rito. Matatanggal siya sa Kongreso. Matatanggal siya sapagkat siya ay hindi Pilipino nung siya ay ginawang nominee number 4 ng party list ng ACT-CIS noong May 9, 2022 election. Kaya yung ibang bagay, kahit hindi na natin i-discuss, ganon din ang pauwian. At least importante, yung importanteng bagay, quo warranto ang gagamitin ko. Hindi po ako magsasampa para malaman din ng mga abogado rito. Sige, kahit iregalo ko na lang kay Tulfo sa mga abogado niya, pag-aralan nila ko anong kaso ko. At sabihin ko na sa inyo, magsasampa po ako sa Supreme Court ng quo warranto, patanggal kita. Bakit Supreme Court? Ganito, paliwanag ko sa inyo mga positioning ko. Number 1, hindi ito bagay na nanggaling sa eleksyon. Kasi tapos ng eleksyon eh. O si senatorial candidate Wilson Carretero Ahmad. Okay, kailangan siguro makipag-contact ka sa akin, mag-usap tayo kung paano kasi most likely hindi na makahabol ang pangalan ko sa official list ng candidates ng pagka-senator. Anyway, kahit makahabol, pwede tayo mag-usap, magsuportahan tayo. Kaya ko lang, magsuporta tayo, suportahan mo rin ang mga party list namin sa Bunyog ay sapat na sa akin.
So anyway, at suportan ka rin ng bunyog para sa senatorial candidacy mo. So mag-usap tayo para magkakilala tayo. Anyway, ayaw na ayaw ko talaga maging senador ito si Erwin Tulfo. Kasama na si Ben Tulfo. Please lang mga kababayan, walang magagawa yan. Hindi mga mangmang naman yan. Dinadaan lang sa sigaw-sigaw yan. Wala silang utak. Yun lang aking masasabi dyan. Dinadaan lang sa tapang ng loob, lakas loob. Ang problema sa kanila, malakas pa sila mang-away, tapos marami naman pala silang dumi sa kanilang mga mukha. Hindi ata nila alam yung kanta ni Rico Puno na sinasabi, bago mo linisin ang dungis ng yung kapwa, hugasan ang putik sa mukha. Ayun, Tulfo ha. Kabyo, may kasalanan din dito si Rapi Tulfo, si Ramon Tulfo na kanilang pinakakuya, si Ben Tulfo, kaya dapat din, pwedeng sabihin na sila ay merong konsabahan na ginawa kay Erwin Tulfo. Imposible po na hindi nila alam na si Erwin Tulfo ay citizen pa ng Amerika noong 2022. Kaya kayo rin, pwede rin kayo magiging complicit o pakipagkutsaba, nakasuhan din kayo ng criminal case na material misrepresentation na makukulong hanggang 6 na taon at pagpaparusahan na hindi na makatakbo. Ganon din, isama na natin si Rapi Tulfo. Kasi sa totoo lang, sobrang yabang naman niya. Hindi naman siya mga marunong. Ano naman, general knowledge sila naman alam nyo. Kung makasalita kayo, makamura kayo ng abogado. Parang tatapakan nyo na, lalaitin nyo, makamura kayo ng pulis. Although maraming pulis na tiwali, parang tinatapakan nyo, wala nang dangal sa inyong mga tao. Diba? Ganun ang problema kasi sa inyo. Lahat, dinadaan nyo sa tapang at kulang kayo sa pag-check. Kaya nga na-convict kayo sa libel, Mr. Rapi Tulfo. Na-convict ka sa libel, number 1, kasi tinira mo si Michael Guy na kakutsaba sa one-stop tax credit scam noon sa Department of Finance. Ngayon, nangyari, absuelto si Michael Guy at hindi mo pala napatunayan na siya ay may partisipasyon sa tax credit scam, kaya ikaw ay sinintensyahan na walang katotohanan ang iyong ginamit na basihan para isiwalat mo ang pagkatao na masamang tao si Michael Guy. Pero kay Attorney Carlos Dingso na opisyal sa Bureau of Customs, tinira mo rin, Mr. Rapi Tulfo, pero absuelto ka ron. Alam mo ba kung bakit ka na-absuelto? Nagkamali lamang si Attorney Carlos Dingso sa pagpresenta ng kanyang ebidensya. Maling-mali. Hindi siya kumonsulta sa akin Kasi kung kumonsulta sa akin, tuturuan ko siya na dapat pag mag-prosecute ka, pag ng kasong libelo, dapat patunayan mo na yung ginamit ni Mr. Tulfo Rapi na mga bagay-bagay para tirahin ka, kagaya ng tawagin kang extortionist, tatawagin kang ng agaw ng asawa ng ibang lalaki, tatawagin ka na nagpatayo ng mga mansion dyan sa Apubay, di ba? Tatawagin ka na bumili ka ng mga Mercedes-Benz, tatawagin ka na bumili ka ng mga Pajero kung ano ng mga sasakyan. Ngayon, yung mga yan, mga sinabi ni Rapi Tulfo, sinulat siya sa kanyang column, sa Abante at tayo na column, ay absuelto siya dyan. Bakit? Nagkamali nga si Attorney Carlos Dingso sa pagpresenta, hindi siya nagbigay ng ebidensya na hindi totoo yung mga akusasyon ni Attorney ni Rapi Tulfo sa kanya, na sinulat ni Rapi Tulfo. At hindi niya napatunayan na alam ni Rapi Tulfo na hindi totoo, and yet sinulat pa niya sa Abante. Ang column yata doon, on target ata, hindi ko nakalimutan ko. Tapos ito naman, si Erwin Tulfo, na-convict naman siya sa kaso naman, this time, nanalo si Attorney Carlos Dingso, ang kinasuhan niya si Erwin Tulfo. Ang sabi naman ni Erwin Tulfo, kaya daw siya natalo sa kaso sapagkat kanya hindi niya po
sinabi sa korte kung sino ang pinagkukunan niya ng kanyang facts of the case. Kasi siniwalat niya rin na extortionist itong si Attorney Carlos Dingso. Ngayon, kung siniwalat niya, ang problema, hindi niya naipresenta kung sino ang kanya. Hindi siya muna nag-cross-check. Hindi niya binerify muna kung totoo yung mga sinumbong sa kanya laban kay Attorney Dingso, kaya na-convicted siya. Nevertheless, ladies and gentlemen, dahil po sa akin ay hindi nakulong si Mr. Tulfo. Bakit? Ganito po yun. Noong 2008, ako ay legal consultant ng National Press Club President na si Roy Carag Babasa, na siyang kababatang kapatid ni Percy Lapid, na ang totoong pangalan sa buhay ay Percival Carag Babasa. Bilang ako ang kanyang legal consultant, gumawa po ako ng petisyon at sa pangalan ng National Press Club, sinabmit sa Supreme Court at hiniling namin bilang isa sa mga proyekto namin para mabigyan ng protection ang mga lahat ng media sa Pilipinas as part also of that mission to uphold press freedom, ay ginawa ko yun. At mind you, ladies and gentlemen, I was successful. All members of the Supreme Court, the 15 of them, voted unanimously for our petition approval. That starting then, all persons who may have been convicted with libel will no longer be imprisoned, but only be slapped with fine or multa na lamang. Kaya ganun maswerte siya. Okay? So pasalamat ka sa akin, Mr. Tulfo, kasi hindi ka nabilanggo. So anyway, so ito naman ang with this fact na siya ay may criminal case na ngayon sapagkat sinadya niya na hindi i-disclose sa COMELEC na siya pala ay American citizen. So because of that, kumbaga yung sulat na yun ng US Embassy sa Manila sa kanya na dinire-revoke yung kanyang lisensya, ng kanyang citizenship, ay wala na, sigurado na citizen siya noong May 9, 2022. So ngayon, yan ang sulat ha. So kung ulitin ko ha, yan ang PEDSA. May 9, 2020, October 11, 2022 ay American citizen pa siya. So sa May 9, American citizen pa siya. So dito na lang pinutol noong October 11, 2022. So iangat natin yung pangalawang page nito pag makita mo dito kung sino mga opisyal ng US Embassy na pumirma. Okay? At makita mo rito ang mga pumirma ay na-verify ko na mga totoong opisyal ng US government. Ito po sila. Hindi ko muna. Ito. Yan. O, sino mga pangalan? Palaki natin. Ang pumirma sa ilalim si Stephen Angel Smith. Ang nagnotaryo sa ilalim si Attorney Michael Leach. Consul siya ng Notary Public doon sa sa US Embassy sa Manila. Okay. So ngayon, sino ba itong si Angel Smith at saka si Angel Smith at saka si Michael Leach? O ito, ipakita ko sa inyo si Michael Leach at saka si Angel Smith. Ito pa si Michael Leach. Ito, lehitimo ng mga opisyal ng US Embassy. So ito po. Ito si Michael Leach na nagnotaryo. Tingnan nyo kung sino si Michael Leach. Palakihin ko ha. Michael Leach. Pogi, bata pa oh. So, Foreign Service Officer. Yan, Foreign Service Officer ng US government. Arlington, Virginia, United States of America. Okay? So, yan po ang nagnotaryo sa revocation ni Mr. Tulfo. So, titingnan naman natin si Angel Smith, si Stephen Angel Smith, kung sino naman siya.
Ito naman si Stephen Angel Smith. Siya po ang pumirma ng pag-revoke ng citizenship ni Mr. Erich Sylvester Tulfo aka Erwin Tulfo. Yan po. Si Stephen Angel Smith. Yan. U.S. diplomat with United States Foreign Service sa Washington, District of Columbia, United States. Ayan. Yan po ang pumirma ng revocation ng citizenship ni Erich Sylvester Tulfo. O, ngayon, pwedeng i-depensa ni Tulfo. Hindi naman ako yan ang tinanggalan ng citizenship. Si ano naman yan? Si Erich naman, hindi naman ako Erich. Ngayon, ang problema nito, established na ginagamit mo ang pangalan na Erich. So, ibig sabihin, ang pinag-usapan dito, personal ng tao, sinong aktual na tao gumagamit ng citizenship. Ikaw yun. Hindi na balik kung anong pangalan ng bitbit mo. Ikaw yun. Naging sundalo ka pa ng Amerika na nakapagsilbi ka pa sa Iraq War noong 1991. So, yan po ang yan ang pinaka-problema ngayon. Yan ang regalo ko na Happy New Year's gift ko sa buong Pilipinas. Na natimbog na natin ito yung isang dakila na tawagin natin impostor. Di ba? Impostor ito numero 1. So ngayon, mag-celebrate na tayo ng New Year, magtatawag na lang ako. So Nepsi, Happy New Year, Katoto, from Papua New Guinea. Advance kami ng ilang hours kayo sa New Year. So kaya man-New Year na kayo, siguro 1 hour advance kayo. Tapos Ray Asuncion, dapat ganito, yun na nasa Senado, na alam na batas. So si Rolando Hoxon, puro tulisan yan, magkakapatid na Tulfo. Ay, sinabi niyo pa. Raymond Dixon, di naman siya pwedeng magiging dual citizen kasi nagkaiba pangalan niya sa dalawang bansa. Tama. Galing mo talaga mag-isip Raymond Dixon. Ray Asuncion, at tapos si Japi Arante Peñalosa, si Jolito Arisgado, Happy New Year sa lahat. Happy New Year din watching from Kiyot. Maayong gabi sa Happy New Year sa inyo sa mga sa Cebu, sa Region 7, sa Bohol, sa Dumaguete, sa Negros Oriental, sa Siquijor, o dito sa Northern Mindanao, labi na sa Northern Zamboanga, del Sur o del Norte, sa Sambog de Sibugay, sa mga Lanao del Norte, sa Misamis Occidental, Misamis Oriental. Puwera lang kay Gobernador Uwaminal. Ed Cayetano, Happy New Year, Idol. Romeo Alpa, ba't si Kibuloy di naman nadidisqualified? Ayun. Si Kibuloy kasi yung kaso niya, hindi pa siya nasentensyahan. Okay lang yan. Pagbigyan natin, Larry Encinates. Happy New Year. Joey Airoso, file a case against Erwin Tulfo, magpagpanggap yan, isama mo na si Rapi. Sigurado, isasama ko yun sila. Marlon Caranza, Happy New Year. Attorney Toto. Bel Villandres, minsan pa napatunayan na walang sikretong di nabubunyag. Tama po. Dico Ili, Happy New Year. Attorney Toto, watching from Cavite. Jolly Dilyamos, Happy New Year. Tapos Guillermo Santos Jr., Happy New Year. Tapos si Hilda, Happy New Year. Paras KB, Happy New Year. Tapos sino pa? Ito sa taas. Si Jobs Chios, Happy New Year. Sabi, that's true. Oh, thanks God. Talk to po ito. Jopet Sen Amore, Chito Garcia, Ben Reclamador. Tapos Grace Evangelista. Bottom line, all public officials have to be honest to avoid trouble at the end. Jobs Chios, Carlos Salas. Good evening po, Dr. Toto Bunyog Kausing. Happy New Year, Idol. Jagger Yarte, dapat lang sa kanyang makulong habang buhay. Amano Miranda, Happy New Year. Janet Prado, di dapat maupo. Saan bang posisyon si Erwin Tulfo? Yan, kano na korap yan. Okay, Ella RBRC, mabuti naman, madisqualified na, hindi na tama ang pagkakapatid na Tulfo. Pio Torrecampo, Happy New Year. Attorney Engineer Toto Kausing and to all followers. George Lacuin, para kasi silang ever ready battery. Pula, Dr. Bunyog. Dr. Toto Bunyog, Manuelito Villatuya. Happy New Year po, Dr. Toto Kausing. Kayo po ang karapat-dapat at totoo na ang mga sinasabi sa kanyang vlog dahil
Hindi katulad ng mga vloggers na DDS, na fake news. Alam mo naman, DDS din, slanted kasi yung kanilang hindi sila nagtumitingin sa katotohanan. Ang problema. So kung anong papabor kay Duterte, yun nasa kanila. Antonio Binsuceso, mabuhay. RC Abad, Happy New Year. Merlita Gomez, bakit naman po, Idol si Kibuloy, kabila, hindi, tuloy yan, relax lang kayo, Kibuloy, matatanggal talaga yan. Hindi naman mananalo, tingin ko eh. Sunday Pinoy TV, kailangan may totoong ebidensya at hindi lang chismis. Ay sigurado ebidensya po yan. Pinakita ko na nga sulat eh. Jerry Bruan, di na siya pwedeng bumalik sa US dahil nga document na yan, ikukulong na siya. Siyempre, nag-commit siya ng crime sa US, falsification. Si Putin, Nenen Kausing, Happy New Year. Cesar Balmaceda, Happy New Year. Janet Pardo, No to Tulfo Brothers, mabuhay po kay Senator. Munib Hadja, I have never voted for an actor or actresses. Zon Radar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid natin mga Muslim dito na nanonood ngayon. Sa mga taga-BARM. So Wilson Caritero Ahmad, maganda yan Dr. Toto kasi overflowing, nagyabang na itong mga tulpo. Zone Radar, wala kang pera. Although, okay lang wala kong pera, hindi bali, maghanap na naman akong pera, may suporta sa akin. Surprise Battery, dapat i-deport kung saan niya nakarestro. Hindi natin pwede i-deport kasi totoong Pilipino siya. Ang pwede natin i-deport yung hindi Pilipino. So, dito lang siya, ikulog na lang natin. Munib Hadja, deserve. Nancy Sinisa, thank you po sa greeting, Katoto. Tapos, Edward Hakutan. Tama po, sabi, kaano naman si Joel Hakutan? Kaklasiko sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Kernel nata siya ngayon. Sa graduate siya ng Philippine National Police Academy. Amam Reacts. The Harbinger. Okay, Jerry Bruan. Nako, dami pa naman anak ni Erwin. 10 ang anak niya. Jerry Nisperos, mabuhay. Pastora Raila. Gigabyte 45. Sa Hawaii pala, born niyang si Erwin. Aka Erich Sylvester. Ang alam ko na pinanganak sa Hawaii si Erich Sylvester, hindi si Erwin. Deep Dive Sessions. Attorney, I have a question. Remember, Sister Patricia Fox, she was deported because of political interference. Am I correct? Erwin should be hated. Alam mo si Patricia kasi American citizen din siya. Kaya siya dineport. Pero si Erwin Tulfo, hindi na siya American citizen. Kaya hindi siya pwede deport. Dito lang siya sa Pilipinas, ikulong na lang siya. Rosemary Jacintos, Happy New Year. Bernardo Minjulag Nalagim, Happy New Year, Kabunyog, Senator Attorney, Engineer Katotohanan Kausing, Ebs, Cabadis, Banlaygos, Carlos Sepi Doros, Cesar Balmaceda, Nancy Sinesa, Pastora Raila, Gracie Evangelista, tapos si Chris, tapos si Gracie Evangelista, Johanna Navarro, Ferdinand Canilla, good evening and Happy New Year sa inyo lahat. Ado Olacot TV, nasuhan na ni Tambaluso sa mga tulpo, Idol. Nasuhulan nga. Nancy Sinesa, Mazo Beach Resorts, tapos si Jose Habonete, Attorney Kausing, good people, ingat po kayo lagi. God bless. Jolie Rico, Josel Rico, good. Pastor Rudy Rabi, Sunny Scriven de la Rosa, Happy New Year sa inyo. So, sino pa? Dominador Ortega, Happy New Year. Steven John More, Happy New Year. Rowena Katipon Cervantes, Lacerco Super Fortress Channel, Happy New Year. Si Harbinger, Happy New Year ulit. No? Jan Soriano, Andre Aison, Loretta Pagalilawan, San Jose, okay. Sa baba tayo. Tapos si Rinaldo Asilia, Roger Barcelana, Paras KB, Marilo Fabian, Hilda, Joby Diliomos, tapos si Boy Elroy, Pres Perez, Maya Pabengi, Happy New Year. Happy New Year sa inyo lahat. Jerry Sabio, Berhilio Abet Trampi, Happy New Year. Eduardo Eddy, Roda Saruna, Happy New Year. Vic Lopez, Jiggy Riarte, Efren Antonio, Cesar Barameda, Jerry Sabio, Edgardo G. Torres, Happy New Year. Paano po, Tony? Ito, budol pala yung patulpo. Manuel Cruz, ipatuto nyo na lang sa akin. Antonio Lampa, tapos Manila Villaseron, Siran, Ed Kilop, Rabos Alyo, Odas Channel, Ramsey Vilbliorca, Pugales Edison, Olivia Taluso, Tropang Tagalog Tenet, will disqualified na si Erwin, Howlang, Raymond Dixon, Joey Hapal, Gilyar,
Jenny Tesner, Reynaldo Astrologo, at tapos si Bok David, Oria Casque, John Manalo, George Araposon, Antonio Bensoceso, Toto Barciliano, Happy New Year sa inyong lahat. Cuerte, Happy New Year. Arthur Abiug Johnson, Carlos, Jubina O Candelario, Francisco Pamulaklakin, Dolores Dairit, Happy New Year sa inyo. Edwin Buison, Robert Manawis, Happy New Year. Canto Tejero Channel, Happy New Year. Boy Elroy, Happy New Year. Marlon Caranza, kaya pa nagsalita si Erwin, kaya po pag nagsalita si Erwin ng English, may tawag sa slang. Kanto at si Jesse Espinosa, tapos Manila 40, Manito 40. So Happy New Year sa lahat. Sino pa? Okay, so si FM Mako, Happy New Year. Dick Carion. So magandang gabi po at Happy New Year. Let us celebrate the New Year. Let us have this blessing from God, divine intervention ito na nangyayari na matatanggalan natin sa pagiging senador itong si Erwin Tulfo. Isama natin sila. Planuhin ko na maigi dito. So, magandang gabi at wala nang Happy New Year. Erwin Tulfo at Ben Tulfo at Rapi Tulfo.